Hello po, good morning and good evening. Ito po si Kuya Rijal. Disclaimer lang po, ito po ay reaction video lang po about dun sa ginawa po ni Amy Marcos na hearing, Senate hearing about dun sa pag-aaresto po kay Tatay Digong. Alam naman po natin na umaksyon lang po siya pagkatapos nung nangyari na pag-aaresto kay Tatay Digong na wala namang due process po. Panoodin po natin. Ganito ay sinalarawan ni Senador Amy Marcos ang sitwasyon sa pamumuno nito ng pagdinig sa Senado kaugnay ng pagpapasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Aniya, hindi niya akalain na kung ano-ano ang maibubunyag sa Senate hearing habang ang pakay niya lang ay magkaroon ng kaliwanagan ng kontrobersyal na pangyayari. Gusto lang niya po ng kaliwanagan pero alam naman po niya yung nangyari talaga. Bakit po kailangan pa niya pong mag-hearing at bakit din niya po sinama yung kanyang kapatid? Yung kanyang kapatid ang mastermind dito. Ano po? Siya po yung nagplano talaga. Tinuturo din po ng mga kasama po na nagplano po dito sa pag-aresto kay Tatay Digong. Bukod dito, malalim din anya ang kanyang pinaghuhugutan dahil nang dalhin si Duterte sa The Hague, Netherlands ay wala siyang ibang naaalala kundi ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do. Wala talaga pong balak siyang siraan kasi kapatid niya po yun. Diba po? Mali naman. Kumbaga blood is thicker than water. Kaya wala talaga po siyang balak dahil kaalyado niya po ito. Simulat sa pool pa lang po. The intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Dagdag pa ng senador, hindi niya ginawa ang investigasyon ng Senado dahil sa endorsement, lalo pat dumalo sa pagdinig si Vice President Sara Duterte. Gayunman, nagpapasalamat ito sa pakikilahok ng pangalawang Pangulo sa kabila ng mga issue ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Yes. Magkaibigan naman kami sa politika, kaalyado, dapat. At sa labas ng politika, kaibigan ko pa rin. Siyempre, may panahon na naaasar yan sa akin. Parang, ewan ko po. Parang napaplastikan po ako sa kanya. Sorry po. Sorry po, parang nag-ano po kayo namamang ka sa dalawang ilog. Playing safe. Hindi ko po alam kung ito publicity lang po para kasi malapit na po election Kasi sabi nga po ni Bongo, too late the hero na kung magsa-Senate hearing pa kayo or padadalawan niyo pang Senate hearing yan. Wala nang po mangyari. Siguro maganda po kung mahuhuli, kung aarestuhin din po yung mga nagpa-illegal arrest kay Tatay Digong na walang warrant of arrest na ebidensya na tunay nga. Wala naman palang red notice po yan. Ay nako. May panahon na gusto ko rin siyang awayin. Pero sa palagay ko, hindi nakakatulong yon. Kapag hindi nakakatulong, hindi ko na pinapatulan. Sa ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng konklusyon si Senador Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto kay former President Duterte. Pinag-aaralan pa rin ito kung magsasagawa pa ng ikalawang Senate hearing kaugnay ng... Naku, wag na po. Wala nang mangyayari din sa Senate hearing. Parang nagkakaroon na po kayo dyan ng palabas sa Senado na na wala rin naman pong kakahinatnan po yung gagawin niyo. Wag na lang po at alam naman po ng taong bayan kung sino nagkamali. Ang dapat lang po ay arestuhin po yung dapat magkamali. Kumbaga, no one is above the law. Sabi nga po,
ignorance is ano sabi nga po doon sa sa batas na kasabihan na ignorance in the law excuses no one, parang ganun. Parang ignorance to the law ba yan? Excuses no one. Yun po kaya dapat po ay panagutan na lang po niya yung nagpa-aresto kay Digong yun lang po, ingat po kayo. God bless po sa inyo lahat. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.